Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mga anak na buhay pa yung nanay. Kasi ako, my mom died 8 years ago. Wala na po ako, even my dad, so wala na po akong mga magulang. Kaya lahat po na nandito, nanay ko na. No? Yung mga nasa likod, yung mga usher, mga nanay ko na yan. So before we pray, I would like to show you the one you watch, no, the verse, the book in Proverbs na importante para sa mga nanay at para sa mga babae. Ito po ay in Proverbs chapter 31 verse 10 to pababa na. No? Sabi ng Proverbs 31 verse 10, pwede yung magsalitan tayo ha. Ako muna, who can find a virtuous and capable wife? She is more precious than rubies. Her husband can trust her and she will greatly enrich his life. She brings him good, not harm, all the days of her life. Kayo naman po? She gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant's girl. She goes to inspect a field and buys it. With her earnings, she plants a vineyard. Her hands are busy spinning thread, her fingers twisting fibers. She extends a helping hand to the poor and open her arms to the needy. She has no fear of winter for her household, and for everyone has warm clothes. Makikita niyo dito ang sipag, ano? She is clothed with strength and dignity, and she loves without fear of the future. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Charm is deceptive and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare their praise. You know, sabi ni Helen Rice, a mother's love is a patient and forgiving when all others are forsaking. It never fails or falters even though the heart is breaking. Ganyan mga nanay, grabe. Yung nadudurog na yung puso pero nananatili pa rin yung pag-ibig. Sabihin nyo sa lahat ng mga anak magsabi ng Amen. Lahat ng mga anak magsabi ng parang hindi kayo naniniwalang ganun talaga ang nanay. Sabi eto ang nagsulat nito, yung sinasabi ko sa inyo na sikat. Sikat na sikat to. Sino yon? Si Unanimous, no? There's a reason some people think they can do anything, but they listen to their mothers. Maraming tao daw nagsasabing hindi nila kaya, pero dahil sa pakikinig nila sa kanilang magulang, ay kaya nila. Sabi ni President Bush, the bond between mothers and their children is one defined by love. As a mother's prayer for her children are unending, so are the wisdom, grace, and strength they provide to their children. Alam mo, ang isa lang na huwag gagawin ng mga magulang, yung pilitin nyo yung inyong mga anak sa kurso na ayaw niya. Diba? Pinipilit yung mag-engineer, hindi naman marunong mag-math. Kawawa ang bata. Baka ang dream niya, vulcanizing. Di pagpayagan nyo na. Payagan nyo na, no? Tignan nyo, alam nyo sa grade, tignan nyo yung mga grade ng anak ninyo. Kung saan siya nag-excel, doon nyo siya papuntahin. Kasi pag passionate siya sa ginagawa niya, maniwala kayo. Naalala ko yun kasi meron kaming experience eh. Yung anak ko kumuha ng IS sa Lasal. Second year pa lang, sabi niya, Dad, Mami, gusto ko na po mag-change ng course. Sabi ko, anak, halos 1.5 years na lang, graduate ka na. Second year ka na, kumpleto na eh. Pag nag-change ka ng course, babalik ka uli ng first year. Tapos nagpa-counsel din siya dun sa counselor ng Lasal, ganun din ang sinabi. So tuwan-tuwa siya, pareho daw kami ng sinabi. Pero dumating yung time na nag-thesis na po siya. Thesis 1, siguro mga 3 times niyang kinuha. Tapos yung last na thesis niya, yung pinaka-application ng thesis 1, siguro mga 4-5 times niyang kinuha.
Hirap na hirap. Sabi ko, sana nagpalit na lang siya ng course. Kasi every time na babalikan yung thesis, babayaran mo yun. Yung entire na, kasi every time na magde-depend ka ng thesis, meron pang 1,000 pesos something yan. Tapos babayaran mo yung subject. Tapos yung isang 3 months na baon niya. Di ba? Alam niyo, pero natapos din. Sa wakas. Nag-graduate na siya ngayon June. Praise God. Talaga nga naman. IS, ang hirap nun Information System ng St. Benilde Lasal. Pero naisip-isip namin na buti na lang 2 lang anak mo. Kasi anak mo na isa, kung ano yung gusto niya yung babae, sige, kung ano yung gusto mo, talagang lo and behold, natapos ng anak ko straight eh. Nakita ko talaga, it's a learning. Na kung anong gusto ng anak nyo, wag lang yung vulcanizing, walang course nun. Kung ano yung gusto ng anak nyo, tapos gabayan nyo lang. Kasi minsan, baka, puro mga doktor tayong pamilya, dapat pag-doktor ka rin, di ba? Tama ba? Puro engineer tayo, mag-engineer ka rin. Kawawa talaga yung bata pag nahihirapan sila. Anyway, let's continue to talk about mothers. Sabi rito, why God made moms? Simple lang. God made moms so we could know what God is like. Alam niyo po ba ang character at attributes ng Diyos? Makikita niyo sa mga nanay. Kaya ginawa niya there is a feminine and masculine side of God. When God created the female and male, sabi rito ng Bible, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Ngayon, side ng babae, side ng mga nanay, doon natin makikita yung puso ng Panginoon. Kaya grabe, generally, lalo na pagka naging malapit sa Panginoong Diyos. May mga, huwag na natin pag-usapan yung mga nanay na hindi pa sila ready magkaanak, na iniiwan na lang nila yung anak nila sa basura. Hindi po yung that is not the kind of mother that I'm talking about. Generally, ang puso ng nanay na talagang handa na talagang magkaroon ng anak at magkapamilya, iba sila. Puso talaga yan ng Diyos. Another is, God made moms to give us life. Alam nyo, naalala ko, may tinanong ako, yung isang kaibigan ko, nagtanong daw sa isang babae nagpapa-breastfeed, na pag iniiwan niya na yung anak niya, ewan ko kung totoo ito sa inyo pag sumakit po yung breast ninyo, alam niyong gutom ang baby ninyo. Totoo po ba yun? Nag-a-agree po ba mga nanay? Isipin niyo if the mother talagang feels that way, di lalo na ang Panginoon. Pero mo yung nanay, alam niya gutom yung anak niya kahit malayo, di lalo na yung pananaw ng Diyos. Tayo, anak tayo ng Diyos Kaya ako, ang bansang ito, hindi pababayaan ng Diyos. Wala ito sa magaling. Walang pwedeng umangkin ng bansa kundi the one who created our land. Huwag tayo matatakot. Diba? Ang dami ipatakot. Kaya ang dami na wala ng friend sa FB. Nagkataluta. Nakakaawa. Alam niyo, pwede naman tayo magkaroon ng sarili nating iboboto, pero wag naman tayo makipag-away sa kapwa nating Kristiyano pa naman. Amen po. Ang nakakalimutan ng mga tao na nasa katulad din ng puso ng nanay Napaka-compassionate ng Diyos. Lahat pwede. Pero ang makapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang baguhin yung mga baluktot. Kung si Danny Urquijo nga, binago ng Diyos Amen? Ako sa tingin ko, parang hindi na kayang baguhin ng kahit anong kapangyarihan yan Pero dahil may Panginoon, di ba? Iniisip ko, Lord, babaguhin mo kahit sino mauupo sa pwesto ng aming bansa. Ang makakapagbabago lang ng aming bansa, yung magkakaroon ng takot sa inyo. Amen? Hindi yung kanya-kanyang pampapogi, di ba? Pero nanay yung usapan, ba't napupunta tayo sa Pigilan natin ating Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. O siya yung pinaka-nanay ng mga nanay. Hinayaan niya. Tayo, maniwala kayo, ang nanay, gagawa ng paraan, mabuhay lang ang anak. Amen? Bakit puro nanay? Pasensya na kayo kasi may mga tatay na nangiiwan ng nanay. para merong humuhugot dito. Okay. God made moms to give us nurture. Ito pa. Yung nurturing is parang developing your child into something great, parang gano'n. Alam niyo ba, ang anak,
pag lumalaki yan, tinitignan nila kung sino mga magulang. Kaya pagka, kawawa yung mga magulang, no? Pagka maganda yung ginagawa, pagka magandang ginagawa pala, ang binabate yung anak. Pag pangit ang ginagawa, yung magulang may diferensya. Kawawa talaga magulang, no? Alam niyo po, sabi, dito, hinahanap nila Mary si Jesus Christ, nung bata pa siya when he was 12 years old. Pero sabi rito, Jesus went back to Nazareth with his parents and obeyed them. Even Jesus, kahit sinabi ng Panginoon, bakit niyo ako hinahanap? Ang sinusunod ko, yung kalooban ng aking Ama. I came here to do the will of God, di ba? Ba't niyo ako hinahanap? Pero sabi rito ng Bible, Jesus went back to Nazareth with his parents and obeyed them. His mother kept on thinking about all that had happened. Jesus became wise. Kita nyo and he grew strong. Sino nagturo niyan, di ba? Kasi yung nanay din, napakalapit sa Diyos. Kaya maganda yung naituturo sa anak. So God was pleased with him, and so were the people. Okay? Last, God made moms to be a living story of His grace. Tandaan nyo, yung grace ng Diyos, tignan nyo nanay nyo. Alam nyo, noon, pag humihingi ako ng baon sa mother ko, dinadagdagan ko. Kunyari, may project kami. Yan, Mami, bibili kami ng bunot tsaka walis, pero wala naman. Kaya kawawa yung mother ko. Alam na mother ko na hindi totoo yun, pero binibigyan pa rin ako. Alam niya kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niya na ang baon ko lang 3 pandesal. Walang pera talaga. When I was in elementary times, hindi po ako nakakahawak ng pera. Magpapalaman lang siya ng pandesal tsaka dairy cream. Tapos maglalakad na ako hanggang gusto ko makabili ng binibili ng mga classmate ko, yung sampalok, nung araw. Tapos, biro nyo nagkaroon nga ako ng pera, 10 cents. Binentahan pa ako ng Nutriban. Pandesal na nga yung aking baon. Alam niyo po ba yung Nutriban noon? Parang hindi mo maubos simula umaga hanggang gabi. Talagang mabubusog ka. Parang yun na yung tanghalian mo sa... Yun po yung mga Nutriban, yung mga kasing edad ko po, nakakaalam po niya, alam niyo po yan kung ano yung Nutriban na yan. Pero dahil nag-ipon din ako. Kaya when I was young, when I was still young, dahil yung mother ko, hindi kami sinanay na magkaroon kami ng pera, talagang negosyante na ako, bata pala ako. Nagtitinda ako ng kung ano-ano para lang kumita po ako. Okay? Sabi ng Bible, your very lives are a letter that anyone can read by just looking at you. Minsan alam mo ang isang ina malapit sa Diyos sa isang tingin mo lang. Kasi may inukit na ang Panginoong Diyos sa kanyang puso eh. So, sabi rito, Christ Himself wrote it not with ink, but with God's living Spirit. Okay? So, ganyan po. That is the reason why God created moms. Okay. So, the loveliest masterpiece daw of the heart of God is the love of a mother. Kaya silipin natin yung puso ng ina. Ito po talaga yung message ko. The heart of a mother. Unahin natin sa H. Heart to serve. Wow. Talagang pag nag-serve ang nanay, buong puso yan. Maniwala kayo sa hindi. If you are a mother, you know that. Parang automatic. Ba't ganun? Parang magkakasakit ako pag hindi ako kikilos, no? Sabi ng Bible, she extends a helping hand to the poor and open her arms to the needy. Ganyan kaya yung nanay mahusay sa mga anak. Kasi kahit sa mga ibang tao, mahusay yung nanay eh. Diba? Sila yung matulungin. Ako nga, pag may bisita ako, nanay yung unang-una ko nag-aasikaso. Yung nanay din ng friend ko, ganun. Huwag na kayong lumabas, dito na lang kayo. Noon kasi, nung bata pa kami, mga high school, mga teenagers, medyo, ayaw lang kami lumabas ng Ang sasabihin ng nanay ng kaibigan ko, dito na lang kayo uminom, huwag na kayong lumabas. Siya ko yung bumibili ng beer, gano'n. Grabe, kinonsinti pa kami, no? Pero, gano'n kabait ang mga nanay. Sabi ko, ba't grabe ng nanay ito pa? She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Alam mo, iba talaga ang puso ng nanay. Kung kinakailangan lang akuin lahat ng trabaho, aakuin. Di po ba? Kaya na minsan, ang nanay, siyempre, minsan, kung nagtatrabaho yung nanay, tapos pagdating, yung hugasan nandoon, parang, ano ba yan? Bakit hindi niyo pa hinugasan? Magsisermon niya, pero hugasan din niya. Di ba? Ganun nanay. Magsisermon muna, dal-dal, pero siya naman yung nagliligpit. Ganon, okay? Anong dapat nating isukli? Honor your mother. Sabi ni Ephesians, honor your father and mother.
This is the first commandment with a promise. That it may go well with you and that you may live long in the land. Mga kabataan, kung gusto niyo mabuhay ng mahaba-haba, sundin lang natin ang ating mga magulang. Yun ang promise eh. Mabubuhay tayo ng mahaba. Okay? Next is extraordinary. Wow, extraordinary heart. Bakit? When she speaks, sabi niya, her words are wise and she gives instruction with kindness. Nako, alam niyo po ba nang ginugulpi ako ng father ko? Kasi noon, yung pagdidisiplina ng ama nung araw, wala pa naman sila sa Panginoon eh. Hinahagis lang ako, mga ganun. parang, tapos papaluin lang ako kahit saan ako tamaan. Kung ano yung makuha niyang matigas, pinapalo niya sa akin. Ganun ang father ko. That's how he loves his children. Pero yung mother ko, dahil sa sobrang galit ng father ko yata, nakakuha ng itak. Tatagain ako, grabe. Pero yung mother ko siya yung yumakap sa akin. Pero hindi ko sinisiraan ang father ko, mahal ko yung father ko. That time lang siguro parang may nasabi ako na nagpa ng tenga niya. Kaya lang itak yung nakuha eh. Sabi ko, ituloy ito, palagay ko, wala na ako ngayon. Pero nakita ko yung mother ko. Tapos kahit na, kunyari may kasalanan ako, yung mother ko, nariringgang ko na masyado siya, hindi siya sumisigaw. Alam niyo ngayon, kaya nalang sumisigaw ngayon yung mga batang nanay. Lahat na napapanood nyo, puro sigawan. Manood kayo ng teleserye. Hindi maganda pag walang sigaw. Hindi siya totoo lang. Di ba yung kagabi lang, yung MMK, sigawan yun. Okay? Tapos, ang sinasabi rito, kung ikaw ay panalo, pero ganito talagang panalong nanay. Winners are ordinary people, but with extraordinary heart. If you are a winner person, iba ka. You are an extraordinary. You have an extraordinary heart. Some people daw may touch your heart, but the extraordinary leave fingerprints that forever touch your soul. Ganyan ang iniiwan ng nanay sa kanyang mga anak. Extraordinary na puso na nag-iiwan ng ukit ng mga sermon sa puso ng nanay. Kaya ako, sinasabi ko na sa inyo, kung gusto nyo mahalin nanay nyo, mahalin nyo na ng todo. Hindi yung kung kailan nasa box na tsaka kayo magbibigay ng kung ano-ano mga bulaklak. At tsaka best funeral service. Hindi yun. Hindi na malalaman ng nanay mo yan. Hindi na. Ngayon pa lang, mamaya may papakita ako sa inyo short video. Tignan nyo kung ganito tayo. Ngayon pa lang itodo na natin, mahalin na natin ang ating mga magulang, ang ating, especially nanay natin. Dinala tayo ng 9 na buwan, tapos inalagaan tayo pag may sakit, kulang na lang, siya yung pumalit. Ganun yung puso ng nanay. Yung tatay, wala, lakad ng lakad yan, siya yung nag-anak ng pera. Siya yung pero may mga tatay din na parang nanay din ng puso. May mga ganun. Pagka if you're ready to have a family, at mahal mo talaga yung binigay siya ng Panginoon, tandaan nyo, yung sacrifice, huwag din nyo isipin yan eh. Kasi ako tatay din ako eh. Pagka kumakain ako ng masarap, naisip ko anak ko eh. Naiisip nyo din yan. Di ba? Pagka nagpunta kayo sa isang lugar na maganda na hindi nyo kasamang anak nyo, sana nandito sila. When I became a missionary sa Europe, maniwala kayo, hindi ako pumunta sa Legoland, pag pumupunta ako sa Timber something, yung mga magaganda. Sa Europe kasi may mga parang Disneyland doon. Andun lang ako, tinitignan ko family affair, mga lungkot na lungkot ako. Sabi ko, Lord, sa susunod na papalabasin mo ako ng bansa, isama mo na yung pamilya ko. Ang hirap. Ang sasarap na kinakain mo, hindi ka makakain kasi ang gusto mo, nararanasan din yan. Pero mo kung ako naiisip ko yon, sabi ko, Lord, paano yung isip mo sa amin? Ikaw ang naglikha sa amin. Paano ka nag-iisip para sa amin? Amen? Nakuha nyo? Kung tayo gano'n nag-iisip bilang mga tao, ha? Ano pa? Ito yung sukli natin. Honor your mother is fearing God. He who does violence, sabi ng Proverbs 19:26, to his father and chases away his mother is a son who brings shame and reproach. Kaya ito, biblical po ito. Tinuturuan po tayo ng Diyos kung paano natin respetuhin ang ating mga magulang.
Another is alive. Nako, very lively ho ang puso ng nanay. Tingnan natin sa Bible. Sabi rito, she is energetic and strong, a hard worker. Ako, lahat na-obserbahan ko, lola ko, biyanan ko, mother ko, mga kapatid ko na nanay, hard worker, talaga ganun. My wife, sabi ko talagang, minsan hindi sila nagsasalita. Basta trabaho lang, parang they're enjoying what they're doing. Parang pag nandoon ka na, parang yun yung nagpapasarap sa inyo. Hindi ko pa, alam kung totoo ha, pagka may nagagawa kayo, yung something na hindi nyo ma-explain, na parang ang sarap-sarap, tapos pag nakikita nyo lahat maayos, parang nakakagaang. Amen po ba? Di ba? Ang gandang tignan. Kaya iniisip ko rin, pag naayos ang ating bansa, ang gandang tignan. Pag naayos yung community, ang gandang tignan. Pag naayos yung tahanan, ang gandang tignan. Pero magagawa lang natin yan pag close tayo sa Panginoon. Magagawa natin yan if we have a personal relationship with God. Yun po ang sikreto nun. Ang sabi po rito, she is clothed. Ito, nasa Proverbs to. She is clothed with strength and dignity. She loves without fear of the future. Ganyan ang nanay. Ganyan ang wife. Ganyan ang mga babae na gustong ng Diyos na makita. At ang mother is a forever mother. Totoo, sa totoo lang po. Listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Ang nakakalungkot po sa ibang bansa, pag wala nang mag-alaga sa kanyang nanay, dinadala na lang sa home for the aged. Marami sana ako ipapakita sa inyo kaya nakulang ang oras. Meron ako nakita doon, sabi niya, nanay, iwan muna kita dito sa plaza. Sabi niya, ito yung sulat. Pagka nalate akong dumating at di kita naibalikan, kung sino ang makakita sa inyo, ibigay niyo na lang itong sulat na ito. Nanay, ang saya siya, nag-o-observe, nasa plaza siya. Tapos may nakakita sa kanya na isang lalaki from his condo siguro yun. Simula umaga, so umalis na siya, nung hapon nakita pa rin niya. Kaya babalikan ako ng anak ko kasi iniwan niya nga yung number niya eh. Pero hindi pa niya binubuksan. Natetempt siya na buksan yun, pero hindi niya binuksan. Sige, tawagan ko anak niyo kasi kanina pa ako kayong umaga dito eh. Tapos nung tinignan niya, ito yung telepono, baka nandito siya. Pagbukas niya, hindi nakapagsalita yung lalaki. Alam niyo, walang words. Nagtitigan na lang sila, tapos yung nanay lumuha na lang. Kasi nakalagay sa sulat, please bring my mom to the nearest home for the aged. Kasi hindi siya may pagmalaki ng anak niya sa napangasawang mayaman. Kawawa. Sabi ko, hindi ko gagawin sa nanay ko ito. Biro mo, tapos, alam mo yung nag-flashback. Meron pang isa, dinadala niya yung nanay niya sa home for the aged, tapos bago siya dalhin, merong ibinigay yung nanay doon sa anak, oh. Yung parang, hindi ko alam kung jacket yun, basta parang jacket or sweater, eh. Tapos nag-flashback yung ginawa nung nanay niya sa kanya. Simula nung bata pa, pagbasa siya ng ulan, nagpapakabasa din yung nanay, pinupunasan siya. Lahat ng ginawa ng nanay. Alam niyo, yung papunta na yung anak, naglalakad na yung nanay, malapit na, hindi makamatatanda, nakatingin lang gano'n no, sa kanya. Oh. Kasi welcome na siya eh. Hinabol niya yung nanay niya. Hinabol at kinuha uli at inuwi uli sa bahay. May mga gano'n, no? Ang hirap. Kaya, a mother is forever mother. Huwag natin silang ibigay sa hindi naman natin kamag-anak o sa isang institusyon kung buhay pa naman tayo. Kasi pag wala na, may Alzheimer's na yung nanay, wala na. Para nakalimutan na natin ang yung paghihirap ng ating ina sa atin, yung mga anak. Remarkable heart. Nako, ito po yung puso ng nanay. She gets up before dawn to prepare breakfast. Sino po dito nagigising madaling araw para ihandaan nyo lang ang lahat ng inyong pangangailangan ng inyong mga anak? Di po ba? Madaling araw gising na mga nanay. For prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. She goes to inspect a field and buys it with her earnings and she plants a vineyard. I remember my lola, no, when I was still, siguro elementary at the time, sinasama ako ng lola ko sa palengke. Palengke po ng Marikina. Alam nyo,
Abang namamalengke yung lola ko, kaya ako sumasama sa kanya, yung pag matatapos na siya mamalengke, yung ititreat niya ako para bumili kami ng palabok. Yun, talagang hindi ko makalimutan yun, bibili kami ng palabok. Kaya lang, isang part na hindi ko gusto sa lola ko, lahat po ng pusa naligaw sa kinukuha niya. Hawakan mo yan. Kaya ang dami-daming pusa sa bahay nun. Sabi, ba't kinukuha? Naaawa daw siya. Bira mo kung yung lola ko naaawa sa kanya, sa mga pusang ligaw, lalo ko nakita yung pagmamahal niya sa aking mga sa mga auntie, sa mother ko, tsaka mga apo. Kaya ganun lang pala. Talagang, alam nyo, pag naglinis kami, kunyari nagdilig ako, meron akong 20 cents noon. Pag natulog ako ng tanghali, meron akong 10 cents. Kaya kahit hindi ako tulog-tulugan lang ako, kunyari. Magkaroon lang ako. Tapos magdidilig ako kahit basang-basa na. Kasi may 20, alam niyo yung 20 cents na yun? Alam niyo kasi noon, yung candy noon, 5-5. Nung panahon namin talaga, 5-5, bibili ko kami ng candy 5. Naku, talagang meron po akong candy for 2 days. Kasi bait ng lola ko. Naalala ko yung lola ko is also a mother. Parang sabi ko, grabe, tsaka lola kong tanda na, nagigising pa ng madaling araw. Nauunahan pa minsan yung mother ko. Pero grabe, sabi ko, Panginoon, may gusto kong ipakita sa akin. That's the reason why you want me to remember these things. Grabe ang grace mo, Panginoon. Grabe yung puso mo, Diyos. Pinakita mo sa pamamagitan ng aming mga ina. Ganun yun eh. So, mother is not defined by the number of children you can see, but by the love she holds in her heart. Do you agree with that, no? Grabe yung pag-ibig nila. A mother never forgets. Eto po, mamaya aawitin natin to, no? Alam niyo po ba yung kanta ni Basil Valdez sa Kanigari, yung hindi kita malilimutan? Huwag niyo kakantahin yan sa patay. Hindi yun pamamaalam. That's not a farewell song. It is a song that comes from this Bible, Isaiah 49, verse 14 to 16. That words, this letter is a promise of God to Zion, to the city of God. Kung hindi makalimutan ng ina ang anak, ganun ang Diyos sa kanyang mga anak. Yun ang kasi nagreklamo na, Lord, nakakalimutan. No, hindi ko kayo pwedeng kalimutan. Kahit kailan. No? Sabi nga, can a woman forget her nursing child? Sabi ng Isaiah 49, that she should have no compassion on the son of her womb. Even this may forget. Yet, I will not forget you. For example, kung nanay daw, makakalimutan niya anak niya. Pero ako, sabi ng Diyos, hindi ko kayo makakalimutan. Pero sa totoo lang, napaka-imposibleng nanay makalimot sa anak eh. Ewan ko lang I can't imagine a mom na parang, ngayon nga, kasi hindi nakasama yung anak namin, yung wife ko, nung pumunta kami dyan sa room, nami-miss niya yung, kahit malalaki na, doon kasi kami naghaharutan doon sa room na nire-rent namin pag nandito kami. Sa room po ng mga pastors. Kasi doon kami nagbibiruan. Kasi medyo may occasion last night na hindi nila makaya na magising. Kaya doon na lang kami magkikita mamaya sa CCF Center. Kaya anyway, I will be your speaker sa May 22 uli. Buti na lang at dinalawang beses ako ng May. Ang susunod yata next year na kaya. Kasama ko sila dito sa May 22. Ano po. Pero, ganun. Parang, lumayo ka kaagad pag nagmamahal ka sa anak, konting layo mo lang, namimiss mo na kaagad yung anak mo. Iniisip ko, how much more our God, the Father in heaven. Okay? So, the tender heart. Uy, grabe ang puso ng nanay. Talagang, dahil siya ay may tender heart, caring heart, sacrificial heart. Sabi dito ng Bible, her children stand and bless her. Her husband praises her. Ganun eh. Parang hindi makakalimutan ng mga anak, mismong yung asawa, yung ginagawa ng nanay, unang babae. Sabi rito, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Ganyan ang nanay na nagmamahal sa Panginoong Diyos. Sakita ng anak yan. So ang ginagawa, bine-bless siya ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Sabi ni Russell, there is no role in life more essential and more eternal than that of motherhood. Sabi, kaya mga nanay, kapit lang po kayo para sa inyo
ang araw na ito. How do we treat our mothers? Sabi ng John 19:25-27, near the cross of Jesus stood his mother. When Jesus saw his mother there, and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, there is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on this, disciple took her into his room. Alam niyo pinakita ng Panginoong Diyos dito? Binabalyo ng Panginoon yung bawat responsibility na meron tayo. Especially the responsibility of the mother. Kaya binibili niya, anak, ito ang iyong nanay. Parang sinasabing, huwag mong pababayaan yan. Parang sinasabi din ng Diyos sa nanay, huwag niyong pababayaan ng inyong anak. Parang ganon. So, if you want to treat your mother good, kung meron kayong mga maling nagawa, kahapon, burahin nyo na yan. Magsimula po tayo ngayon. Amen po ba? Simulan nating i-treat ang ating mother as if that we are serving God. Talagang naglilingkod tayo sa Panginoon. Actually, if you are passionate sa lahat ng ginagawa natin, para din tayo naglilingkod sa Panginoon. Sa trabaho, kahit anong ginagawa nyo sa bahay, kung naguhugas kayo ng pinggan, huwag kayong magreklamo. Ito ay para sa Panginoon. Pag nagtatrabaho kayo, yung boss ninyo ay parang galit sa inyo, huwag nyo isipin yun. Isipin nyo, nagtatrabaho kayo para sa Diyos, hindi para sa employer ninyo. Amen? Pag pumupunta kayo dito, you are going here not for your pastor. You are going here for God. Amen? Boboto kayo bukas para sa Diyos, not for your leader. Amen? Mamahalin niyo ang inyong nanay, not because of your mother, because you want to please and honor the Lord. Amen po ba? Ganun lang po kasimple yun. Okay? So, ang puso po ng nanay ay H, heart to serve. Then, E, extraordinary. He has the active heart, responsible, tender heart. At yan po ay, if you know the heart of a mother, you are knowing the heart of God. Ganyan po ang puso ng Panginoon.